Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At dun sa mga naghahanap sa akin sa Pilipinas, mga bago pa sa aking YouTube channel, huwag po ninyo ako hanapin dyan para magpagawa ng baril sapagkat ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at nga consultant na. Okay, at bago ako bubati, gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni sino ito nagtanong na ito? Isidro Andaya. Ang sabi niya, good day sir, tanong lang po sana about sa 1911 45 pistol. Ano po sira? Pag kinasa, pag load, diretso putok po. Pag kinasa, walang load, nakapulkak naman ang trigger niya. Okay. So, dalawa ang ano dito, pwedeng maging problema. Okay, at bago natin bigyan ng pansin yan, ay gusto ko lang munang bumati sa lahat ng ating mga 32,800 plus na mga subscribers. At gusto ko rin magpasalamat doon sa mga hindi nag-i-skip ng ads sapagkat tayo po ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan. Hindi po natin sila ginagamit yung ating beneficiaries para gumawa ng videos at kumita sa YouTube. Ang ginagamit po natin yung ating maliit na kaalaman na yung kinikita naman natin dito sa YouTube ay tinutulong natin sa 6 na mga estudyante na anak ng mga single parent. Tayo naman po ay nakapagpaaral na ng mga anak, wala nang pinapag-aral at yung kinikita naman natin dito sa ating kumpanya ay sapat. Kaya naisipan ko po na gumawa ng YouTube at para makatulong sa ating mga beneficiaries. And gusto ko lang po magpasalamat kay Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas. Ganyan din po sa aking kaibigan na si Architect Arnel Salvador. Naging kaibigan ko po siya dito sa Kuwait. Yan po, nagbigay din siya ng tulong. At kay Boy Umay, kay Jubel Platon. Ayan, maraming salamat. Ayan po ang ating GCash number dyan na pwede ninyong pagpadalhan. At yung mga nagpadala na hindi nagpakilala, please pakilala kayo para every vlog natin ay pasalamatan ko kayo. Ganyan din doon sa mga gusto pang tumulong. Ayan, maraming salamat po doon sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong po yan sa atin. At sa mga bago pa sa ating YouTube channel, kung kayo ng problema sa inyong mga firearms, ito na ang channel na para sa inyo. Please subscribe and share. Pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. So meron tayo ditong isang 1911 na Colt. So ganito. Check muna natin kung may magazine. Ayan, empty ang magazine. Walang nakasaksak. At check din natin ang chamber para makita natin kung may naka-chamber lid o wala naman. So ang problema ni Kuko Andaya ay ganito. Pag nagkasa siya, ganyan, ay pumuputok agad. So ang sabi niya, pagka wala namang load ay hindi naman basahin ulit natin para ay hindi naman ang sabi po, ano po ang sira pag kinasa, pag load diretso putok po. Okay? Pag kinasa na walang load, nakapulkak naman ang trigger. Okay. So, pagka kinasa mo naman, nakapulkak naman. Ibig sabihin, nakapulkak, hammer yun, hindi trigger. So, ibig sabihin, pwedeng pag may bala ay pumapalo yung trigger o pwede rin namang nakapulkak siya pero pumuputok. Ganito po yan. Tingnan natin kung may, yan, makikita natin yung firing pin. Testing natin yung firing pin kung lumalaban ba. Okay, kasi kung wala nang spring yan, pagka ganon, yung firing pin niya sumasalya dahil sa lakas ng impact ng recoil spring. Sumasalya, gumaganon. Kung nga ito ay wala nang nagko-control yan, ay sasalya yan. Kung may mga baril kasi na walang
Hindi kamukha nitong mga Mark IV na may papakita ko sa inyo, baklasin natin na may firing pin block. Hindi lahat ng 45 ay may firing pin block. Kaya napaka-importante rin ng firing pin block. So, buksan natin to para mapakita ko lang sa inyo. Dito na natin buksan. Okay. Masabi. Yan. At makikita natin ito pong mga Mark IV may firing pin block. Yung iba wala nito. Ito pag kinalabit mo yung hammer, yung trigger, pag kinalabit mo, ito ay may tumutulak dito. Kasi kung yan ay hindi tinutulak, ang inyong firing pin ay hindi didiretso. So ayan, hindi diretso. Ngayon, kung walang ganito, ito yung tumutulak diyan ito yung tumutulak diyan. Pag kinalabit mo, tataas yan, itutulak niya to. So yung mga walang ganito, mas delikado. Yung mga Mark IV na mga modelo may mga ganito. Okay? So pagka yung inyong firing pin ay wala nang spring o sira ng spring, yan ang mangyayari. Okay. Subukan nating i-press ito. Ipipress ko to para yung firing pin ninyo, yung firing pin ay, gumagano siya, yung firing pin, nakikita nyo? Yung firing pin, Ayan, pagka sumalya yan, gaganon yan, lalabas yan bigla, at yan ay puputok. Meron din namang umistak yung firing pin. Tingnan ninyo kung nakalubog na yung firing pin ninyo. Pag yan ay umistak na, natural, yung firing pin ninyo nakalabas na. Ayun na yung firing pin ninyo. Kaya pag yan ay salyada niyan, pag kumain ng bala yan, puputok na yan. So yun ang pwede ninyong gawing chicken. Ngayon, kung mahina na yung spring ninyo o sira na at nag-stack na, tanggalin natin May video tayo kung paano magtanggal nito. Hindi ko na-explain para hindi tayo magaba. Ayan yung niya. Yung kanyang firing pin. Tanggalin lang natin yung firing pin niya. Mistak yung kanyang Makikita ninyo itong na ito. May mabibili kayo nito na bago. Kung ito ay sira na o putol na o nag-stack na, magpalit kayo ng firing pin spring. Okay? At lilinisan din ninyo yan. Lilinisan din ninyo. Gamitan ninyo yung cotton buds. Linisan ninyo. Kasi baka nag-stack na to kung marumi na. Okay? So, yan ang problema ng mga firing pin ng 1911. Dapat yan ay sinicheck ninyo yung inyong mga kumisang kasi hindi na nalilinis, tumitigas na to, nag-i-stack na. So, ayan. Kung wala naman sa firing pin at nandito, minsan kasi pagbagsak, pumapalo na to, lalo kung nakapress ang trigger mo. Kung nakapress ang trigger mo, ayun naman tanong niya siguro, ay hindi pa, o naka-trigger finger out ka, o naka-trigger finger out ka naman at nagkasaka, pumutok, nandito ang problema nun. Okay? Nandito sa firing pin mo. Firing pin spring. At may mabibili ka, bilhin nyo yung extra power. Wilson Combat. Extra power, may mabibili kayo. Palitan ninyo to. At linisan ninyo yung loob, baka umi-stack na to. Okay? So, kung halimbawa naman at naka-trigger finger in ka,
At pumapalo ang hammer, yung inyong sear. Panoorin ninyo yung videos ko kung paano, kasi maghahaba pa tayo eh, kung paano ang pag-tune up ng sear. Ayun, panoorin ninyo kung paano pag-tune up ng sear at ng lip spring. May videos na tayo dyan, hindi na natin yan pahabain kasi hanggang 10 minutes lang ating ang ating videos. So yun ang problema. Yung inyong sear at ito ang problema. I-tune up ninyo, panoorin ninyo yung videos ko paano pag-tune up ng lip spring at ng sear ng 1911. Pero sa katanungan mo, ang tingin ko ay ito ang may problema. Okay, so ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At magtanong lang kayo at pipilitin natin yung masagot sa pamagitan nating malit na kaalaman. Okay, thank you very much. Hanggang sa muli. Ingat po tayo. Laging nasa kondisyon ng ating mga firearms. Kung may problema, itanong lang nyo sa akin at bibigyan natin ng kasagutan. Thank you very much. God bless us all.